pakibasa nga, 1, 2, 3, go. Transform hearts, transform home. Pero hindi lang to magsasalita patungkol sa tatay, magsasalita rin to sa lahat. Mapananay ka man, mapa-anak ka man, mapatatay ka, makinig ka pa rin sa mensahe na to kasi kailangan nyo po to. Diba? And habang tinitingnan yung picture, tingin ko naman gets nyo na agad kung ano yung mensahe po natin ngayon, diba? Na kapag daw tinransform o binago ng Diyos ang puso ng isang tao, mababago din daw yung bahay, yung tahanan. And ilan po sa atin ngayon, ang wish nyo lang and prayer nyo lang, mabago talaga ang tahanan natin, yung pamilya o ang bahay po natin. Kaya kung gusto nyo na mabago ang tahanan po ninyo, makinig po kayo maigi sa mensahe po natin ngayon. Ang verse po natin na didiinan ay yung Malakay 4 verse 6. Medyo hindi ko siya masyadong napapansin, pero ito pala talaga ang ibig sabihin niya. Sa Malakay 4 verse 6, sabi dyan, no, and He will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Ewan ko lang kung nagets nyo yung binasa natin na scripture reading kanina, pero kasi ang term doon, general, na ibabalik niya yung loob ng mga magulang sa mga anak, at ibabalik niya yung loob ng mga anak sa mga magulang. Kagabi pa lang, teary-eyed na ako. Tapos hanggang kanina, kinakanta yung mga tungkol sa father. Ang lakas ng iyak ko. Kasi alam niya, maraming mga cases talaga at kumbaga pamilya, mga anak, ganyan ang nararanasan. Na malayo ang loob sa tatay, di ba? At yung mga tatay naman, lumalayo po yung loob sa anak. Pero salamat sa Panginoon, good news, di ba? Kasi sa Malakay 4, sinabi dyan na may ipapadala na propeta ang Panginoon. Particularly, specifically, ang pangalan niya ay si John the Baptist. Tapos, nung New Testament, inulit-ulit. Kasi para ma-verify, ma-confirm, di ba? Mapaalalahanan, ano nga ba ang calling ni John the Baptist at ano ang calling at gagawin nung pinapangaral ni John the Baptist. Mababasa natin yan sa Luke 1:16-17. To give you the background, ito po yung kausap po ni Zacarias, yung isang angel. At pinronounce nga na magkakaroon sila ng anak na Elizabeth at ito yung magiging calling ng anak nila. Sabi niya, and He will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will also go before Him in the spirit and the power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready a people prepared for the Lord. Kung manonotice nyo, nabanggit dyan to make ready a people prepared for the Lord. Ibig sabihin, para daw maihanda, di ba, yung mga tao ng Diyos, di ba, sa pagdating ni Lord. And isa sa mga factor o isa sa mga ibabalik ng Panginoon pala bago siya dumating, yung relationship ng mga fathers, mothers sa kanilang mga anak. Di ba? Kaya natutuwa ako sa mensahe na to, nabibless ako, and at the same time natatouch ako, kasi naisip ko dito na ang Panginoon, hindi lang siya basta Savior natin, Deliverer, Redeemer, siya rin ang restorer ng bawat pamilya. Di ba? Na kung ang pamilya natin, hindi natin maipagmalaki, ang pamilya natin, meron tayong mga nasasabing mga mali sa kanila, may mga mas lamang pa, 'di ba, yung problema, 'di ba? Kaysa doon sa mga positive things. Salamat sa Panginoon kasi ang isa sa mga gagawin niya is to restore the family, i-restore yung mga anak at saka mga magulang. Intro pa lang ako, kailangan ma-manage ko ang aking emosyon. Sabi nga, may isang tao nagsabi, but by the time a man is old enough to realize his father was right, he has a son who thinks he's wrong. Di ba nakakatawa? Na bago daw yung isang tao malaman niya na tama pala yung tatay niya, meron na siyang anak, di ba, na nag-iisip na rin na mali yung tatay niya. Sabi, it's humorous to know because it's true. And among all human relationships, few are as influential as the relationship between a father and his children. And ang katotohanan po dito, a loving father lives a lifetime of blessing, and an absent or broken father leaves wounds that often last for generations. Yan po talaga yung totoo.
na kaya ganito tayo, kaya minsan ganun yung katangian o katayuan ng isang tao ay dahil yan sa mga magulang. Dahil yan sa tatay, dahil yan sa nanay. Kapag good ang tatay, good ang nanay, syempre ang aasahan natin, ang ma-assume natin, good din ang mga anak. And napapansin ko dito, hindi ko alam kung hiwaga yun sa akin, misteryo yun, na ewan ko ba't parang pinaparamdam yun ng Panginoon sa akin, na halimbawa ang isang kabataan o isang tao dito sa church, hindi siya okay sa tatay niya, madalas hindi rin siya nagiging okay sa akin. Yung parang kahit anong pilit ko, anong gustuhin ko na makipag-close sa kanya, talagang alop yung mga kabataan na yun sa akin. And pinaunawa sa akin ni Lord yung feeling na yun, yung parang nung sabihin niya sa akin sa heart ko na alam mo bakit ganyan yung kabataan na yan sa'yo? Kasi hindi rin sila okay sa family nila. Hindi rin sila okay sa mga tatay nila. Kaya sa akin naman bilang pastor and spiritual father of this church or house, 'di ba? Prayer ko and wish, 'di ba, na habang nabubuhay pa tayo at hangga't hindi pa dumadating ang Panginoon, maayos natin yung relasyon na yan natin sa ating mga tatay, sa ating mga pamilya. Itong week lang kaya medyo apektado ako sa message natin ngayon. Meron akong sinasabihang mga magkakapatid. Sabi ko sa kanila, pag uwi nyo ng bahay, mag-usap kayo. Sabi ko, hindi pwede na yung kunwari, lalayas na lang bigla yan, hindi magpapakita. Sabi ko, kailangan maayos talaga yung pamilya. Kasi alam nyo, kung halimbawang ako lang yung iintindi at uunawa sa mga cases natin, mabigat, sobrang bigat talaga. Kaya kinakailangan, kung halimbawa ikaw nandito ka, tapos anak ka, syempre, you need to pray. Diba? Na kung bakit kasi kaya ganyan yung iyong tatay, bakit ganyan ang iyong nanay, diba? Ganyan yung pamilyang kinalakyan mo. We need to accept the fact, diba? Na kailangan din kasi nila si Jesus. Kailangan nila ang Panginoon in order for them, diba? Na sila rin maging maayos silang mga magulang. Sabi nga, that is why it's interesting that the very last prophecy of the Old Testament, na ako dito, na surprise ako dito, does not end with a prophecy about kingdoms or wars, but about families, di ba? Sa Malakay 4 verse 6, and he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. And bilang preacher nga, alam nyo minsan, ito yung dilema sa akin o hirap sa akin sa pagpapaunawa, how loving the Lord or how loving our God, how loving our Father is, di ba? Kasi minsan, kung ano pala yung tingin natin sa earthly father natin, naaapektuhan nun yung tingin natin sa heavenly father natin. Kaya for example, ang father mo dito sa mundo, thoughtful siya, caring siya. Hindi mahirap sa'yo na isipin na thoughtful and caring yung tatay natin sa langit. Pero sa mga tao na naging abusive yung father nila present physically pero absent mentally, di ba? Hindi sila kinakausap, tahimik lang sila. Mahirap unawain na yung tatay pala natin sa langit mapagmahal, maunawain, di ba? At may care sa atin. Kaya it takes a lot of understanding, knowledge and wisdom, di ba? Yung kailangan talaga malaman mo po yung Bible in order for you, di ba, to know the Lord Jesus Christ, to know God, di ba? And syempre, yun nga, yung supernatural na touch ni Lord, para nang sa gayon maramdaman mo talaga na mahal ka ni Lord. And sabi mo nga sa katabi mo yan, ang totoo, mahal ka ni Lord. Di ba? Minsan, mahirap tanggapin, mahirap paniwalaan. Minsan, mahirap talaga na i-figure out, imaginein na mahal ka ni Lord. Di ba? Minsan nga, lalong-lalo na kapag ang problema mo, ikaw mismo hindi mo mahal yung sarili mo, di ba? Kaya yun yung dapat na kumbaga mensahe pa lang, intro pa lang nasasabi ko na kailangan gawin. And sabi nga, 400 years later, the angel repeated these exact words when announcing the birth of John the Baptist sa Luke 1:16-17. Why? Because preparing people for Jesus also means preparing their hearts for one another. Diba? Na kapag na-prepare kasi natin yung puso natin sa Panginoon, alam nyo talagang
mape-prepare nito yung puso natin for one another. Kaya sobrang na-touch din ako nitong nagpa-registration nga ang ating mga kinauukulan, sila Kuya Carl, sa ating anniversary. Kasi ang bilis na puno, parang 2-3 araw pa lang, puno na agad yung registration. Sabi ni Carl sa akin, Pastor, mahal nila, family nila. 'Di ba? And how kumbaga parang sobrang natuwa ako nung nalaman ko yung bagay na yon, na ang una nyong gustong dalhin talaga sa church tsaka sa anniversary is yung family nyo. And ang message ko sa inyo ngayon, kung halimbawang gusto niyo silang dalhin ngayon pa lang, huwag kayong magsawa. Diba? Hanggat maaari, dalhin nyo pa rin sila hanggang makita natin si Lord ng mukaan. Huwag kang susuko, huwag kang mag-give up. Dalhin mo sila sa Panginoon. Kaya merong mga prinsipyo dito tayo na pag-aaralan tungkol nga sa dito sa atin pong topic na transform hearts, transform home. Una, kasi ang dapat nyong malaman at maunawaan ay yung sin turns hearts away from God and from each other. Diba? Sa Malakay 4 verse 6, na ang totoo talaga dyan, ang kasalanan kasi ang naglalayo, diba, sa tao, palayo sa Diyos at sa bawat isa. Kaya nga, tuwing nagkakasal ako, lagi kong sinasabi yon sa mga kinakasal ko. Pag kayo kinasal, love triangle na kayo. Tatandaan nyo. Love triangle, ang ibig sabihin niyan, ito si babae, ito si lalaki, di ba? Tapos ito si Lord. Si lalaki, si babae, lalapit siya kay Lord. Si lalaki, lalapit din siya kay Lord. And they end up, na masusurprise sila, malapit na sila sa isa't isa. Bakit? Kasi inuuna nila si Lord. Di ba? Pero kapag ang babae o ang lalaki, lumayo yung isa kay Lord, lumayo din yung isa, magugulat din sila, hindi na sila close. Hindi na sila malapit sa isa't isa. Kaya ang gustong iparating ng mensahe na to, notice the problem before we notice the promise. The hearts of fathers had turned away from their children, and the hearts of children had turned away from their fathers. Kaya di ba minsan may mga youth din akong tinatanong dito, pag kunwari tinatanong ko sila, close ka sa papa mo? Nalulungkot ako sa sagot. Di ba? Kasi minsan, yun nga, may papa siya pero hindi niya makausap, di ba? Laging si trabaho, di ba? O kaya may papa siya pero nasa ibang bahay, di ba? O kaya, yun nga, walang paki sa kanila. And yun yung kinakailangan kasi na mangyari. Sabi nga dito, the issue wasn't merely behavior lang eh. Di ba? Hindi issue yung, bakit niya ba hindi ako iniimik? Ba't ba ganun yung tatay ko? Alam niyo ang issue doon, it was the heart. 'Di ba? Kasi corrupted ang puso ng tao at dahil doon, yun yung mga nararanasan natin. Kaya una, sabi nga diyan, broken relationships begin with broken hearts. 'Di ba? Kapag broken ang relationship, ibig sabihin kasi may broken heart. 'Di ba? Sabi nga, families usually don't fall apart overnight. They drift apart little by little. 'Di ba? Pwede kasing anong nangyari, una, hindi naman agad yan eh. Na ganun agad. Pwedeng for example, nagkaroon sila ng issue ng ng asawa niya, 'di ba? At dahil nagkaroon sila ng issue ng asawa niya, ikaw din tuloy nadamay. Hindi ka na masyadong kinakausap, 'di ba? O kaya naman may time pinagsabihan ng mama mo yung tatay mo. Pagkatapos noon na-discourage siya. Tapos after noon na tinamad na siya na magtrabaho. Kaya tuloy nagkakaroon tayo ng tatay, 'di ba? Na yun nga, bakit nasa bahay lang? O kaya bakit kaya inom lang ng inom? Kasi pwedeng may nangyari. Kaya sabi nga, yung kapag daw ganun ang nangyari, yung communication nasa silence, 'di ba? Tumatahimik. Yung love nagiging duty na lang, yung affection nagiging distance, tapos yung supposed to be na forgiveness yung maranasan, nagiging bitterness. 'Di ba? Kasi bakit? Broken relationships begin with broken hearts. Pangalawa, our vertical relationship affects our horizontal relationship. Paano pag sinabing vertical? Sige nga, paano? Vertical, pag ganon. Horizontal, pag ganon. Sabi nga, our vertical relationship, yung relationship natin kay Lord, affects our horizontal relationships. Kaya nga, dito, kailangan nating tanggapin na pag hindi ka okay kay Lord, hindi ka rin magiging okay sa mga tao. Pero pag okay ka kay Lord, tingnan mo, magiging okay ka na sa mga tao. Susunod na lang yan. And alam nyo, ganun kasi yung nangyari sa Israel. Kaya ganun yung pangungusap ni Malakay.
Yung Israel kasi, oo, nag-rebuild na sila ng temple. Uma-attend sila ng worship, pero ang mga puso nila, malayo na sa Diyos. And in fact, hindi na nga sila nag-aano yun nun di ba? Hindi na nga daw sila nagtatights. Tapos, kumbaga parang hindi na ganon kakalidad yung kanilang worship. And because they drifted from God, dahil malayo na sila sa Diyos, yung marriage nila nagsasuffer. Di ba? Families suffered and society suffered. Kaya bakit ganon yung statement ng Diyos sa Malakay 4? Ibig sabihin, ganon na. Ganon na po yung sitwasyon na malayo na yung loob ng mga magulang sa anak at malayo na yung anak sa mga magulang. And whenever people drift from God, relationship soon begin to suffer. Kapag kasi lumalayo na ang tao sa Diyos, maaapektuhan nun ang mga relasyon. Okay? Kaya yun yung ibig sabihin. And then sabi nga, many homes today are experiencing the same problems. Ang bibisi na ng mga magulang at yung mga children naman are distracted. Di ba? Hindi naman ako pinapansin sa bahay na to Magsa-cellphone na lang ako. Di ba? Wala namang kumakausap sa bahay na to sa akin. Di ba? Magtatrabaho na lang ako na magtatrabaho. Sabi nga daw, marami, everyone lives under the same roof. Nasa iisang bubong lang. Pero but many no longer share the same heart. Hindi na magkaintindihan. Kaya di ba kapag minsan mga ganon, ang gusto mong sabihin, mag-usap kayo. Diba? Dadating si tatay, i-on yung TV. Si nanay, nandun sa kwarto, walang pake, nagsi-cellphone lang din. Kaya si anak, gustong lagi nasa labas. Kaya naalala ko yung sinabi nga ni Tony Gonzaga nung ang anak niya si Sevi pa lang. Sabi niya, kapag daw si Sevi, nagkaroon na siya ng utak or pag-iisip o yung kakayahan mag-isip. Sabi niya, ang gusto niya, sila pa lang daw ni Paul, mapunan na nila yung pangangailangan ni Sebi. Alam niyo kung bakit? Para nang sa gayon, lumaki man si Sebi, hindi niya hanapin yung emptiness na yon o yung pagkukulang na yon sa iba. And yun nga, kaya marami sa atin, alam niyo bakit ganun tayo minsan, mas gusto natin kasama ang mga kaibigan. Diba? Ayaw nating umuwi. Diba? Mas gusto natin magstay sa bidyuhan. Diba? Ayaw nating umuwi. Kasi ganun ang problema. Sabi, the real problem is deeper than communication. It is a heart problem. Kaya yung mga bigat na to ng loob na nararamdaman ko, pinapasa ko sa inyo. In order for you, di ba, not to give up praying for your father, not to give up praying for your mother, kasi kahit sila, kailangan din nila si Jesus. Di ba? Bakit lulong sa bisyo ang ama? Bakit lulong sa bisyo ang ina? Kasi they need also Jesus. Tanong, Pastor, bakit Pastor ako ang napili ng Diyos? Bakit ako ang nandito ngayon nakaharap mo? Bakit ako andito ngayon nasa church? Hindi nagkakamali si Lord. 'Di ba? Napiliin ka. Kasi ibig sabihin, kaya kanya pinili, kaya ka niligtas ngayon, 'di ba? Kasi may gagawin ka sa pamilya mo. And yun po yung una kong tinarget talaga. Nung ako ay tinanggap ko si Lord February 11, 2007, nakita ko yung realidad na meron palang langit, meron palang impyerno, 'di ba? Meron palang Bible, meron palang mga dapat iwasan na mga gawang makasalanan. Alam niyo ang una kong naisip, pamilya ko. 'Di ba? Kaya kung meron man pong una na dala talaga sa church ako, una talaga yung pamilya ko. Si Risa muna, tapos si Mama, tapos si Papa. Kasi during that time, nakita ko yung problema sa bahay . Diba? Ako, madalas akong naiiwan mag-isa sa bahay noon. Si Risa nasa labas. Si Papa nagtatrabaho. Si Mama noon may bisyo pa. And hindi nila alam, kumbaga sa loob-loob ko, struggling ako. Na ganito ba yung pamilya namin? Ganito ba kami? Ganito ba ako lalaki? Na lagi na lang ako sa kwarto. Kaya siguro mahiyain nga ako . Kaya lagi ako nasa kwarto during that time. Kasi may mga kanya-kanyang agenda naman sila . Diba? Pero salamat sa Panginoon kasi magmula nung tumanggap ako kay Lord, tapos sila rin tumanggap sila kay Lord, unti-unti yon na binago ng Panginoon. Natuto kaming magbanding, natuto kaming mag-usap kapag may problema, natuto kaming manalangin, natuto kaming magsimba ng sama-sama. And how I wish and how I pray, ganun din ang mangyari sa atin. Gano'n man po katigas ang mga puso ng inyong mga nanay, mga tatay, o mga pamilya, huwag nyo silang susukuan. I remember nung nasa NHA po kami para maligtas sila,
Iintayin ko talaga silang matulog kasi doon ako natutulog sa attic po ba tawag doon? Doon. Tapos sila naman doon. Kaya pag tulog na sila, hindi nila alam, nilalay hands ko silang ganyan. Ikaw, Risa, maliligtas ka. Titigil mo mga pagkikembot-kembot mo dyan. Di ba? Titigil mo yung mga ano-ano mo. Ikaw, mama, titigil mo yung mga pagsusugal-sugal mo in Jesus' name. Ikaw, papa, titigil mo yung mga bisyo mong sigarilyo na yan in Jesus' name. Maligtas kayong lahat, ganyan-ganyan. And after that, di ba, prayers, unti-unti na sinagot ng Panginoon yung aking dalangin. Hindi pa sila perfect, ang dami pa rin talagang babaguhin ni Lord sa kanila. Pero ang ano ko dito, pinapasalamat ko kay Lord dito, yung naligtas sila, yung tinanggap nila ang Panginoon din sa buhay nila. Kasi isa lang ang hiling ko eh. Parang si Raisa May, di ba? si Resha May, nung tinanong siya ni Tony Gonzaga, anong dream mo para sa sarili mo? Natupad po yung pangarap ng mama ko. Kaya viral siya eh, trending siya eh. Kasi na-amaze yung mga tao sa kanya. Kasi tinanong siya kung ano pangarap niya sa sarili niya, matupad pa rin yung pangarap ng magulang niya, ng pamilya niya. And ewan ko, siguro habang pinapakinggan ko siya, na-relate ako sa kanya. Kasi parang sa part ko, pag okay yung pamilya ko, okay na ako din eh. Kaya parang, halimbawa kung okay sila, sa langit sila pupunta. Ako rin, gusto ko nang pumunta sa langit. Pwedeng-pwede na eh. Di ba? Kasi bakit? May something talaga sa'yo na kapag yung pamilya mo, na mahal mo, di ba? Naligtas yan, 'di ba? Nadama yan sa biyaya ng Diyos, satisfied ka. 'Di ba? Kaya how I pray, 'di ba? Pinagpe-pray ko na magkaroon tayo ng ganong puso. Yung unawa, 'di ba? Yung hindi lang basta galit, hindi lang inis. Kasi tatay ko ganyan eh. 'Di ba? Kailangan maramdaman mo yung awa, mapaltan. Kung dati galit ka sa tatay mo kasi iniwan kayo, mapaltan ngayon, 'di ba? Na maawa ka sa kanya kasi kung hindi siya magsisisi, impyerno rin ang dating niya. Diba? Kaya kung ikaw man, nakaranas ka man ng pagmamahal o hindi, diba? Same. Yung pagmamahal na i-ano mo sa kanya, ibigay mo sa kanya, i-extend mo sa kanya. And then pangalawa naman, John the Baptist prepared hearts for Jesus. Dun sa Luke 1:16 to 17. Sabi nga, John was sent to prepare people for the coming Messiah. And notice his mission. Ano daw yung mission niya? To turn many to the Lord. Diba? Sabi nga, before hearts can turn toward family, they must turn toward God. At kung gusto nating maranasan yon sa pamilya natin, kailangan kasi nila si Lord. Di ba? Parang sa bansa natin, paano maibabalik lahat ng maleta na yan? Kailangan kasi bumalik din yung mga tao na yon, kinauukulan sa Diyos. Di ba? Hindi nyo ma-expect na ibalik nila yung mga maleta na yan. Di ba? Unless maibalik din nila yung mga puso nila sa Diyos. Kaya ganun din po sa ating pamilya. Kaya nga ako rin po, may ko dyan eh, minsan may mga conversation ako na prayer kay Lord. Na Lord, alam mo, kahit sa kaharian mo, kahit ako lang yung karatula na nagsasabi na this way, yung papunta sa'yo, tatanggapin ko yung calling na yun. Alam niyo yan? Alam niyo yung mga karatula na ganon? Yung parang, o kaya poste, na nagsasabi, dito ang daan. Yung parang ako hindi kasi ko mapangarap masyado. Sabi ko, Lord, kung ako yung magiging poste, na nagsasabi na dito ang daan papalapit sa iyo, tatanggapin ko 'yon. Para nang sa gayon, 'di ba? Maraming mga pag ang tao nakakita nung karatula na 'yon, nung poste na 'yon, they will know, 'di ba, where to go. At sa iyo nga po 'yon, 'di ba? And kumbaga parang gusto ko kasi ganyan ng mangyari, 'di ba? To turn many to the Lord. Yung parang gusto ko lahat ng mga tao pupunta talaga kay Lord. Kaya pag tinanong niyo rin ako, Pastor, anong pangarap niyo? Diba? Bukod sa magkaroon ng bahay na may swimming pool, joke lang. Kaya, yung mga puso talaga, manumbalik kay Lord. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, dapat ganun din tayo. Diba? Yung gustuhin natin, diba, na yung mga puso malapit kay Lord. Di ba kayo nangangarap? Di ba kayo nag-i-imagine, diba? Na kunwari, nag-worship kayong ganyan, no? Kuya nyo katabi nyo, pumapalakpak din, diba? Nag-worship din, diba? Tapos pag nandito kayo, nagtatamboring kayo, yung tatay nyo nagda-drums, no? Di ba? O kaya naman, nandiyan ka sa tapos yung kasama mo sa choir, ate mo. Di ba? Yung parang ang sarap sa pakiramdam na ganon. Kaya nawa po, maibalik tayo sa ganyan. Kaya nga, parang feeling ko kasi minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, humihinto tayo dyan eh. Humihinto tayo sa evangelism, humihinto tayo sa pag-share ng Word of God. Wherein yun talaga ang pag-asa ng bawat isa. Huwag niyong walain yun.
Di ba? Meron ba sa inyo dito, nalimutan nyo na yung basics ng one-to-one? Nalimutan nyo na paano magturo? Di ba? Kung nararamdaman nyo yon, you must return. Di ba? Sa pagtuturo. You must return sa evangelism. Kasi kapag kinakalawang ka na, meaning, di ba, kailangan mo nang bumalik. Di ba? Doon sa mission mo, to turn many to the Lord. At isa sa mission mo, yung tatay mo, nanay mo, at pamilya mo. Di ba? And sabi nga, dito sa letter A, John confronted sin. Ano ang ginawa ni John nung siya ay lumitaw na? Siya ay nagsimula ng kanyang calling at ministry. He preached repentance. Di ba? And he called people back to God and he refused to compromise. Kasi again, pag bumalik ang mga tao sa Diyos, babalik din ang mga mabubuting relasyon. And then sa letter B, sabi nga po, John pointed people to Jesus. Ang ganda sa attitude ni John kasi bakit? Hindi niya binibida yung sarili niya. He never pointed people to himself. He declared, "Behold, the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Na marami sa atin kailangan yan din ang maging attitude. Yung alam niyo yung attitude na hindi ikaw yung bida. Ang lagi mong tinuturo si Jesus. Galing mo magturo, si Jesus po yun. Galing mo sumayaw, si Jesus po yun. Galing mo mag-explain, si Jesus po yun. Amen? Diba? And sabi, John understood something important. Sabi nga, behavior modification cannot transform hearts. Only Jesus can. Alam niyo po ba yun? For example, sa inyo, sa mga high school, pwede natin ipag-pray yun. Na Lord, bumalik na po yung GMRC sa school, yung good manners and right conduct, di ba? Para mabago na yung mga estudyante. Pero alam nyo, kahit bumalik yung GMRC na yan, pero kung hindi natin ibibida si Jesus, hindi natin i-share yung gospel na nagtatransform ng buhay, baliwala yung GMRC na yan. Di ba? Susunod ka lang kapag may bantay. Susunod ka lang, hindi ka lang iihi sa pader pag may nakalagay na bawal umihi sa pader. Di ba? Pero kapag kilala mo si Jesus, tapos natuto ka pa ng GMRC, ay talagang transform ang buhay mo. Kaya bago natin i-introduce sa mga tao ang GMRC, good manners, right conduct, o kaya naman, idaan natin sila sa mga psychology, di ba? Ipakilala muna natin si Jesus sa ating mga buhay. Kaya nga, for example nga, sa loob, sa personal na buhay, at saka po kahit sa mga bahay, ano una ang inuunang linisin talaga? Loob, labas. Kanari, Tita Edna, Tita, saan ka unang nagwawalis? Sa labas ng bahay niyo o kaya doon sa Phase 4? O doon sa loob ng bahay? Di ba? Sa loob. Di ba? Kasi pag inayos mo yung loob, yung labas, madadamay na rin lang yan. Di ba? Susunod na yung labas. And ganun po sa buhay ng tao. Bago mo patigilin ang tatay mo sa pagsisigarilyo at pag-iinom, introduce mo muna si Jesus. Kasi alam niyo kung bakit, hindi kakayanin ng tatay mo na i-give up yung sigarilyo na yan at pag-iinom na yan kung walang tulong ni Jesus, kung walang tulong ng banal na spirito. And ako po mismo, masasabi ko yun sa inyo, nung ako ay bata-bata pa, gusto ko ring magbago agad. Gusto ko ring bumait agad. Pero bakit ganun? Hindi kaya talaga. Pero nung dumating na si Jesus sa buhay ko, ay talaga naman, doon na kinaya. Diba? Doon na gumanda. Amen? Kaya may mga kanta, gusto kong bumait. Oh, 'di ba? Alam na alam. Ulit, gusto kong bumait. Break it down, yo. 'Di ba? Kasi bakit? Yun ang human nature na hindi talaga natin kakayanin. Pero pag kay Lord, kaya. Amen? I can do all things. Kaya alam niyo ang pinaka-dramatic talaga at nakakatuwa pag altar call. Pag yung mga yung mga lasenggo, gini-give up talaga nila yung mga baon-baon nilang kumbaga alak sa tumbler, 'di ba? Yung talagang yun ang nakaka-bless, 'di ba? Yung kunwari, yung mga sigarilyo sa altar talaga nila iniiwan on the spot. Bakit? Kasi tinutulungan na sila ng Panginoon. Yung mga kabataan on the spot nasa church nagbuburahan ng mga porno, nagbuburahan ng mga games na demonic. Kasi bakit? Tinutulungan na ng Panginoon. And if you want to experience that, invite Jesus into your heart. Kasi alam mo, ang pagkakasala, masarap yan sa laman. Pero kapag may spirito ka na ng Diyos, may Jesus ka na sa puso mo, makakaramdam ka na ng struggle.
na parang may nagsasabi na sa'yo, ayaw ko na nito, ayaw ko na nito. Di ba? Yung parang, may nagsasabi na sa'yo, huwag kang tumuloy dyan. Bakit? Kasi si Jesus, nasa puso mo na. Mamaya po, we will have the opportunity na tanggapin mo si Jesus kung hindi mo pa siya natatanggap sa puso mo, di ba? Ngayong araw na to is the day of your salvation. Kung hindi ka pa tumatanggap kay Jesus, maiging ngayon tumanggap ka na sa Kanya. Kasi, yun nga, wala nang iba pang panahon, hindi mo pwedeng i-boast yung tomorrow. Di ba? And kagaya nga po sa salamin, sino po nakaranas na nabasagan ng salamin? Na-repair nyo pa? Na-tape nyo pa? Nag-glue nyo pa? Hindi na, di ba? It's better to replace it. And alam nyo, ganun din daw pala sa buhay natin. Totoong broken na tayo. Totoong basag, wasak na ang buhay natin. Kaya we need replacement. Every one of us, kailangan natin ng replacement, kailangan natin ng renewal. And kanino available yon? Walang iba kundi kay Jesus. Na kapag tinanggap mo siya, bibigyan ka niya ng bagong puso. Amen? Amen. And then pangatlo, Jesus changes the heart. Jesus changes the heart. Nilagay ko lang kasi yung picture nung mag-asawa. Actually, kwento kasi to ng isang tatay. Sabi ng convo nila ganito. Sinasabihan kasi nung nanay yung tatay. Sabi niya, yung anak mo, nagsasabi sa akin na di mo daw siya kinakausap. Sabi niya, hindi ba pwede na intindihin yan? Na lahat naman ng baon niya, binibigay ko. Lahat ng hilingin niya, binibigay ko. 'Di ba? Sabi ng babae, ang kailangan niya, hindi mga pera mo, hindi lahat ng mga sulsul mo o material na bagay. Ang kailangan niya, ikaw. Sabi ng lalaki, alam mo naman, 'di ba, na hindi ako relational, ikaw ang relational sa atin. 'Di ba? Hindi sabi ng babae, hindi mo kailangan na maging perfect bago ka maging ganon. And sabi niya, doon na lumabas yung problema. Sabi ng tatay, kung nakabanding ko lang kasi yung tatay ko at natuto ko sa kanya paanong makibanding o makisama sa anak, di sana marunong din ako. 'Di ba? So ganon ang problema. Nakita nyo? Na kaya pala ganon yung ating mga tatay, ganon yung ating mga nanay o sino pa man, kasi ganon din yung tatay nila. Diba? Kaya madalas, bakit malupit ang tatay? Bakit nanggugulpi ang tatay? Posible na nanggulpi din kasi yung kanyang tatay. Diba? Kaya in order na mabago at ma-transform o makat yun, kailangan magkaroon ng pagbabago ng puso. At ang pagbabago ng puso, posible lang kung meron kang Jesus sa puso. Amen? Kaya nga, di ba yung testimony ni Papa, ang ginawa niya kasi, tinutol niya daw sa amin. Kasi yung papa niya, ang naranasan niya sa papa niya, pinagmumura siya. Diba? At basta, tama naman yung ginagawa niya, pero mali pa rin sa paningin, diba? Pero nung ako naman daw, hindi niya pinarana sa akin yun. Diba? Kaya yung dito makikita na, ganun pala, ugat-ugat pala. Damay-damay na pala to. Kaya for example, kung kayo po na nandito, na nakikinig nito, hindi kayo magde-decide na tanggapin si Jesus. Alam nyo, pag naging nanay kayo o pag naging tatay kayo, darating yung time. Yung mga ginawa sa inyo ng tatay nyo, posible o pwedeng mag-reflect pag nagkaanak na kayo. Kaya habang nasa estado pa kayo ng ganyan, dapat inaayos nyo na. Dapat inaayos nyo na yung heart na meron kayo. Nang sa gayon, kapag kayo naman ang nagkapamilya, maayos na yung family nyo. And alam ko, naniniwala ko, ganyan yung generation ngayon. Diba? Ito yung generation na gusto na i-unlearn lahat ng mga natutunan nila, gustong baguhin kung ano yung nakagawian. Diba? And walang masama doon. Pero hindi natin mababago ang buhay natin kung wala si Jesus. Kaya dito, sabi nga, Jesus changes our relationship with God. Anong ginagawa ni Jesus? Inuuna niyang baguhin yung relasyon natin sa Diyos. Kasi dati, alam niyo po, umamin kayo sa hindi, takot tayo sa Diyos. Tama? Kasi pinalaki tayo na ang Diyos galit sa kasalanan, ayaw niya ng madumi, ayaw niya ng matigas ang ulo, ayaw niya ng makasalanan. Kaya tayo, di ba, pansinin nyo, pag niyayaya ka sa church, yoko, masusunog ako dyan. Parang feeling mo hindi ka bagay. Di ba? Uy, friend, Bible study tayo. Di ba? Hindi, para lang sa mga religious yan. Hindi. Di ba?
mali ang pagkakakilala mo sa Diyos. Kasi yung Diyos na sinasabi ng Bible, mapagmahal. Yung Diyos na sinasabi ng Bible, mapagpatawad. Yung Diyos na sinasabi ng Bible, gusto niya lumapit ka sa Kanya, bumalik ka sa Kanya. Di ba? Kaya nga sabi mo sa katabi mo, buti nandito ka. Di ba? Di ba? Sabi mo, salamat, sumama ka. Di ba? Bakit? Kasi ibig sabihin, nako-correct na ngayon yung buhay mo, di ba? Naakala mo ang Diyos nakakatakot, hindi pala. Ang Diyos mapagmahal, na gusto niya lumapit ka sa Kanya. At ito pa ang ginawa niya, yung salvation, binigyan niya tayo ng salvation, at yung salvation na yon, tinanggal niya yung guilt natin. Tapos ang Diyos, naging tatay natin, and we receive a new heart. Diba? Tapos pangalawa, ang ginagawa rin ni Jesus, Jesus changes our relationship with people. Diba? Yung mga relasyon natin sa mga tao, binabago din ng Panginoon. Diba? Kaya pag halimbawa, ikaw naman, nabasa mo na yung Bible, na-experience mo na yung presence ni Lord, natuto ka ng mag-pray, diba? Na-experience mo na yung love ni Lord, ito yung nangyayari sa'yo. Diba? Na kapag na-experience mo na yung forgiveness ni Lord, we learn to forgive others. Diba? Yung natututo tayong magpatawa din ng iba. Diba? Yung nagsasorry, uy, sorry ikaw tuloy, dahil naranasan mo, hindi, wala na yun. Okay na yun sa akin. And when God loves us, we learn to love others. Diba? And when God changes us, our families begin changing too. Kapag binago tayo ng Panginoon, yung pamilya natin, nababago din. Kasi sabi nga ng Ezekiel 36:26, a new heart also will I give you. Kaya di ba minsan, tayo nakaranas tayo ng ganyan, nakakita tayo ng mga ganyang tao. Yung talagang kakaiba. Di ba yung sinurprise natin, happy birthday, ate, happy birthday. Nilayasan tayo. Di ba? Yung nag-walk out. Bakit? Kasi sa kanila, hindi ginagawa yun. First time naranasan niya na may nag-treat sa kanya, may nagbigay ng cake, may kumanta. Di ba? Para sa kanya, mahirap na tanggapin. Kaya di ba nakakita na kayo ng mga takot sa tao? Yung parang pag binati mo, totoo ba yan? Di ba? Yung, uy, happy birthday. Yung hindi niya kaya talaga tanggapin na binabati siya ng lahat. Di ba? Bakit? Kasi possible na hindi ganun yung kinagawian niya. Tapos, hirap siya na tanggapin na, mahal niyo talaga ako? Totoo ba yan? Yung parang pag sinabihan mo ng I love you, sarcastic para sa kanya. Di ba? Yung pag sinabi mong mahalaga ka, corny para sa kanya. Kasi hindi ganun yung kinagawian niya. Pero alam niyo po ba, magandang sinasabi ko sa inyo, sinasabi at binabalita ko sa inyo, si Lord hindi ganun. Ibahin niyo siya. Kasi pag sinabi ni Lord na mahal ka niya, mahal ka talaga niya. Totoo yun. Hindi yun corny, hindi siya sarcasm. Di ba? Mahal ka ni Lord. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, paniwalaan mo yun. Di ba? Kaya kapag i-manage mo, di ba? Mag-manage ka pag kunwari sinabi sa'yo, alam mo, Gabi, pretty ka. Di ba? Di ba? Talagang hindi niya matanggap. Di ba? Andrea, pretty ka. Hindi niya matanggap kasi all her life, sinasabihan siyang pangit. Di ba? Magulang niya mismo, di ba? O tatay niya, hindi naniniwala sa kanyang maganda siya. Di ba? Kaya nga, ang tatay nga daw, anong dapat ginagawa sa mga anak? Ina-affirm. Di ba? Sila ang unang nariringgan. Di ba? Nung katagang, ang ganda talaga ng anak ko. Ang pogi-pogi ng anak ko. Ako, hindi ako nagkulang dyan. Diba? Yung, ewan ko ba, kaya dati hiyang-hiya ako kasi hiyang-hiya talaga ako magdala ng classmate ko nung ako ay elementary tsaka high school pa. Alam niyo kung bakit? Kasi si mama, pag dadating yung mga classmate ko, ang pogi ng anak ko, di ba? Ang pogi. Kino-convince, di ba, na pogi daw ako. Ako naman, di mo kailangang ipagyabang. I know it. Joke lang. Pero, yun nga, kumbaga parang kung merong una na mabibilib, mapaproud, magagalingan sa anak, yung tatay at nanay yun. Di ba? Yung magulang yun. Kaya kahit kunwari, wala ka pang anak, kung naririnig mo to, pag nagkaanak ka, di ba? O kung loobin pa ni Lord, maging magulang ka, at sapitin nyo yung El Nino, joke lang. Di ba? In Jesus' name, di ba? Yun nga, kumbaga parang dapat, ikaw yung una na mag-a-affirm sa kanya. Naintindihan? Amen. Di ba? Kaya minsan nakakatulong yung gano'n yung inaatin na nating mga conference, di ba?
Kahit ako talagang yung ilang beses akong iyak talaga doon. Yung conference sa you are enough. You are enough. You are enough lang naman yung script niya. Pero iyak ako ng iyak. O ganun din doon sa Journey to the Father's Heart. May sinasabing mga confirmation. Yung mahal kita anak. Proud ako sa'yo. Ganun talaga yung anak ko. Anak ko. yung iyak ko. Kaya tuloy nag-alala yung mga youth sa akin. Nilapitan ako, pinag-pray ako. Kala ko ano yung nangyayari sa akin. Kasi iyak ako ng iyak. Kasi iba-iba ang affirmation talaga. Yung talagang kapag nakarinig ka ng word na yung parang kailangan mo ngayon ay talagang lalabas. Lahat ng uhog mo, luha mo, lahat ng liquid sa mukha mo lalabas talaga. Di ba? Amen? Di ba? And ganun magbago si Lord. Di ba? Kaya for example, ikaw tatanungin ka, ikaw ba nabago na ba ni Lord yung puso mo? Amen? O kailangan pang baguhin, 'di ba? Kasi hirap ka pa rin sa pagpapatawad, sa pagmamahal, 'di ba? And meron ka pang dapat na baguhin. Okay? And then sabi nga, many people are waiting for their family to change first. Pero God says, I want to change you first. 'Di ba? Sino yung ganun sa inyo? Magbago muna sila. 'Di ba? Hindi po ganun. Kasi revival always starts with one transformed heart. Ikaw muna. Yung baguhin. 'Di ba? Lesson nga sa akin yon. Yung Lord, baguhin mo sila. Pero sinasabi ng Lord, ikaw muna ang magbago. Diba? Sa mga asawa dyan, Lord, baguhin mo nga yung asawa ko, ikaw muna ang magbago. Diba? Lord, baguhin mo nga yung anak ko, ikaw muna ang magbago. Diba? Kasi pag ikaw nga yung nagbago, ano yan? Sunod-sunod na yan. Amen? Diba? Halimbawa, nagbago ka, nilinis mo lahat ng mga kalat sa bahay nyo. Darating yung time, yung mga kapatid nyo, yung mga ugali ng na nagkakalat talaga, mahihiya yan later on. Hindi na sila, magkakalat. Diba? Kaya nga, halimbawa sa mga hotel, bakit daw walang nagkakalat? Walang kalat eh. Mahihiya kang magkalat. Diba? Kasi bakit? Kumbaga parang may ugali sila o kultura sila na hindi pwedeng maging madumi doon. Kaya lahat ng mga pumupunta doon, talagang malinis. Diba? Pero doon sa may kultura na okay lang ang tambak, okay lang yung madumi, diba? So, hindi na sosolusyonan. Kasi kailangan merong magbago. Amen? Parang galit na kayo ngayon. Nung usapang kalat sa bahay, parang, ito si pastor, nagpaparinig, hindi kami nagwawalis, ganyan-ganyan. Diba? Kasi kailangan tayo yung mauna. Pakisabi nga sa katabi natin, tayo yung dapat na mauna. And kapag na-transform ka na, kapag binago ka na ni Lord, ito yung mangyayari sa'yo. Transformed hearts, next po natin, transformed heart takes the first step. Yan. Ang mga binago na puso ni Lord, sila na yung nagkakaroon ng first step ngayon. Nilagay ko dyan yung picture kasi ang kwento ng lalaki na to, yun nga, yung nag-usap sila nung kanyang asawa, nagkaroon siya ng realization na parang feeling ko kailangan kong bumalik dun sa ugat. Kasi kailangan kong makipagsundo sa tatay ko in order na ako maayos yung relasyon ko sa mga anak ko, maayos ko rin yung relasyon ko sa tatay ko. And then kaya ang ginawa niya, lumapit siya sa tatay niya, tapos sinasabi niya na pinapatawad niya na yung tatay niya sa lahat ng mga kasalanang nagawa, sa mga pagkukulang. Tapos kinuwento niya rin na siya ay Christian na at tinanggap niya ang Panginoon. Pero yung tatay niya kasi stoic or nonchalant or walang reaction, walang emosyon. Kaya naman, kumbaga parang, yun nga, thankful siya na nasabi niya na yung ganon kahit walang reaksyon yung tatay niya. Anong matututunan natin dito? Sabi kasi ng Romans 12:18, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Ano ibig sabihin yan? Lahat ng mga tao, hanggat maaari, kinakailangan ayos ka sa kanila. And damay dyan yung iyong pamilya. Diba? For example, ikaw, tinanong ka ngayon, okay ka ba sa mga ka-church? Ay, opo. Okay ka ba sa mga kaklase mo? Ay, opo. Sa mga barkada mo, okay na okay. Kamusta ka sa pamilya mo? Yun lang. Diba? So kapag ganun ang sagot natin, kailangan meron tayong gawin. And tandaan natin that a transformed heart takes the first step. Ikaw talaga yung mauuna. Ito, sabi nga, God never commands us to control another person's response.
Halimbawa mo, pag gusto mo mag-sorry, gusto mo, sorry din, ganyan, gusto mo ganun yung response niya, wag daw ganun. Kasi hindi mo daw, kontrolado ang magiging response. Ako na rin, nag-sorry ka. Paano kung hindi ka binati? Diba? Wala ka ng doon. At least, nag-sorry ka na. Sabi dyan, He commands us to obey Him. Basta ang mahalaga, sumunod ka. And sabi, sometimes reconciliation happens, sometimes it doesn't. But forgiveness is always possible. Ang mahalaga, makapagpatawad ka. Sabi mo sa sarili mo, magpatawad. Kaya ngayon, di ba, sakto, ngayong Father's Day, perhaps, ito po yung pwedeng gawin natin. Maaari na God is asking you to make the first phone call. Sino dito tatay, malayo sa kanya? Malayo yung tatay mo. Baka tinatouch ka daw ngayon ni Lord na na mag-phone call. Diba? Tay, okay ka lang ba dyan? Happy Father's Day. Pinapatawad na kita. Diba? Tay, uwi ka na. Uwi ka muna. Diba? Maybe, write the first letter. Mag-letter ka. Gumawa ka ng letter. O kaya naman, mag-offer ka ng first apology and forgive the first offense. Kasi bakit? Healing begins when someone is willing to humble himself. Diba? So, yung paggaling, nangyayari yan kapag kapag humble tayo, diba? Kapag merong nauna talaga. Kaya sa mga nakakarinig nito, kayo yung una talaga. Wag na natin, i-surrender na natin lahat ng mga katigasan natin, ang mga pride natin. Diba? Pero pwedeng sabihin mo kasi, Pastor, wala kang idea kung anong ginawa sa akin. Diba? Hindi mo ko naiintindihan. Pero kung naranasan mo na kasi ang pag-ibig ni Lord, yan, hindi mo pwedeng hindi i-humble yung sarili mo. And panglima na prinsipyo, ito po yung sinasabi dyan, not every heart will respond. Unawain mo rin na hindi lahat ng puso pare-parehas, na malambot, 'di ba? At magre-respond. Okay, kagaya nung nasa Pero may napanood kasi ko sa It's Supernatural na nung anak yung lumapit, yung unang lumapit, lumambot yung puso ng tatay. Kaya talagang nagka-reconcile sila tapos na born again pa yung tatay. 'Di ba? Kaya you never know kung ano yung pwedeng maging resulta ng action mo na magsusorry nga ako sa tatay ko. Mababatiin ko nga yung papa ko, 'di ba? Parang yung kwento nga ni Papa na nung binati niya yung tito niya na parang umokay siya. Yung parang dati kasi naiinis siya dun sa tito niyang yon. Ako na nagkwento yun. Yeah, naiinis siya dun sa tsuhin niyang yon. Basta ang layo-layo niya dun. Pero nung tinatch siya ni Lord, batiin mo yung tito mo. Pag uwi niya, ang saya-saya niya. Parang may relief. Di ba? Bakit? Kasi wala ka nang tinatago o dala-dala na bagahe o sama ng loob. Di ba? Kaya sana po, tayo din ganun po. And sabi nga dito sa Matthew 10:34-36, ganito kasi yung pinapaliwanag ni Lord. Do not think that I came to bring peace on earth. I did not come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a man's enemies will be those of his own household. Kaya baka malito kayo. Akala ko ba, ang gusto ni Lord, i-restore yung pamilya? Bakit pagdating dyan, nagkakaroon daw ng division? Kasi sometimes, following Christ creates division. At kung ganun man yung mangyari, manalangin ka lang. Kasi baka malay mo naman, i-touch ng Lord yung iyong pamilya. Kasi may mga ganitong senaryo naman sa bahay. Ikaw, Christian ka, tatay mo dating daan. Hindi talaga kayo magkasundo. Di ba? Pero it doesn't mean susuko ka na sa prayer. Ipag-pray mo pa lang, di ba? Ang matinding testimony dito nga, yung kay Pastor Dan, di ba? Kasi si Tatay Dan noon, Iglesia ni Cristo, at talagang nadoktrinahan na. Di ba? Ganon si Tatay Dan noon, tapos ang tibay-tibay pa ni Tatay Dan, di ba? Yung ang gusto ni Tatay Dan, doon magsimba lahat ng pamilya niya, tas napasok na lahat ng religion. Kaya ang ginawa ni Pastor Dan, inaral ang Bible. Talaga naman, wala akong masabi doon. Talagang aral kung aral. 'Di ba? Lahat ng commentary binasa, Bible school pinasok. Ang galing-galing talaga. Alam niyo kung bakit? Ang motivation niya para manalo siya sa tatay niya pag nagdebate sila. Nang sa ganon, 'di ba? Mapanalunan niya. Doon ka magsimba sa Sendalite, doon ka. 'Di ba? Pero alam niyo, na-shock siya bakit? Hindi sa ganong paraan na panalunan ang tatay niya. Alam niyo kung saan? Nung minahal niya na si Tatay Dan. Di ba? Nung nag-express na siya ng kanyang pagmamahal. Hindi sa mga debate tungkol sa Bible,
nung nakita na ni Tatay Dan na may concern tong bunsong lalaki kong anak sa akin, di ba? Kasi ano sila di ba? Tigasin si RD, yung isang panganay lumayo-layo na, di ba? Tapos parang si Tatay Dan, Pastor Dan lang yung nagpakita ng ganon. O kaya napanalunan niya. To make the long story short, nagsimba sa kanila. Diba? Kaya tatandaan natin, huwag tayong susuko. Normal ang mga division sa pamilya. Iba-iba kayo ng prinsipyo, diba? May nagsisimba doon, nagsisimba dyan, pero never give up. Kasi pag yan na-touch ni Lord at na-touch sa mga action mo, sasama yan sa'yo, maliligtas din yan. Amen. Parang tulog na kayo ha. Amen. Amen. Diba? And sabi nga, you cannot control another person's heart, but you can surrender your own. You cannot force reconciliation, but you can choose forgiveness. You cannot guarantee peace, but you can refuse bitterness. And that is genuine spiritual maturity. Yung alam mo, di ba, na hindi ko talaga to. Diba? Kaya nga ako, lagi kong sinasabi, Lord, ikaw ang magbabago sa kanila. Tagapagsalita lang po ako, pero ikaw yung magbabago. And last na lang, ito na po yung last. Tatandaan natin that the gospel is the only lasting hope for every home. Diba? Kailangan maunawaan nyo na ang pag-asa ng bawat tahanan ang gospel, ang salita ng Diyos. Kaya hanggat maaari po, ang salita ng Diyos dapat po maging bukas sa bahay. Maging open po ito sa bahay po ninyo. Sabi nga, hindi daw po mababago ng programa ang mga pamilya. Yung counseling, alam niyo, ang dami ko nang na-counseling, di ba? Hindi pa rin po yun, yung mga nagbabago sa kanila. Yung mga rules, alone cannot transform families. Yung kunwari, pauso kayo, di ba? O, ang maghuhugas ng plato, may 20 pesos. Di ba? Una lang yan, di ba? Pangalawang araw. Pero sa susunod, wala na. Di ba? Bakit? Rules alone cannot transform families. Only Jesus changes hearts. Amen? Yan, naniniwala po ba kayo doon? Sabi nga, kapag nabago ang puso, magbabago ang tahanan. Kapag nagbago ang tahanan, mababago ang church. Pag nagbago ang church, mababago ang komunidad, di ba? Everything begins with the gospel. Kaya gusto nyong mabago yung pamilya, yung school nyo, yung company nyo, begin with the gospel. Huwag ka mahihiya. Let us return to the gospel. Sabi nga, kaya ang conclusion natin dito, nag-e-echo pa rin ngayon ang mensahe ni John the Baptist na Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Tingnan nyo yung kordero ng Diyos. And sabi nga, if Jesus can forgive sinners, He can heal broken families. If Jesus can transform hearts, He can transform homes. Sabi, the greatest gift, makinig pong maigi, a father can give his family is not wealth. It is heart surrendered to Christ. Sabi, the greatest gift a mother can give is a life that reflects Jesus. And the greatest gift children can receive is parents whose hearts belong to God. Kaya ang respond natin dito ay pwedeng ganito. Diba? Today, God may be calling you to respond. Perhaps you need, number 1, to trust Jesus as your Savior. Sa mga hindi pa po kilala si Lord, hindi pa siya tinatanggap, ngayong araw na to, kailangan nyo po o pwede nyo pong tanggapin si Lord. Pangalawa, to return to Him in repentance. Diba? Magbalik tayo sa Panginoon. Nang sa gayon, bumalik din ang mga mabubuting relasyon. Pangatlo, to forgive someone who has hurt you. Meron bang mga nakasakit sa inyo? Ngayong araw na to, tinatawagan ka ni Lord na magpatawad. To ask forgiveness from someone you have wounded. Meron kayong nasugatan, nasaktan, humingi ka rin ng tawad sa kanila. And to begin praying for the restoration of your family. Ano pong lagay ng pamilya natin? Ano pong lagay ng ating mga magulang? Diba? So, pwede nyo pong ipag-pray ngayong araw na yan. Ngayong araw na to. Yan, diba? And sabi nga, transformed home always begin with a transformed heart, and a transformed heart is found only in Jesus Christ. Basahin ko lang po ulit yung verse sa Malakay 4, verse 6. Sabi dyan, and He shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers. Yan po ang prayer po ng Panginoon ngayon, at yan pa rin po ang gusto niya. Kaya